Hello everyone. Ah, Ginusto ko lang sanang i-challenge ang sarili ko na gumawa ng isang reaction video at pahabol sa Father's Day slash month na June ang palabas nito na pinalabas sa tingin ko mga tatlong taon nang n- nakalipas. Ito ang Maestro. Ito ay ginawa ng Jollibee Studios at ako'y magre-react ito ngayon at sana'y magustuhan nyo. Tara, samahan nyo ako. So, ang setting nitong buong palabas no sa isang Pinoy na barbershop na parang barracks. Hindi ito yung parang Bruno's Barber sa mga mall or mga salon na puro aircon tapos mamahalin yung mga gamit nila, mga professional, ganyan-ganyan. Ito lang yung mga nasa maliliit na komunidad na mumurahin yung mga rates. Ngayon kasi, ever since no pandemic, tumaas ang inflation, tumaas ang presyo ng pagupit ngayon. Ang ang rate sa barbershop na malapit sa akin is pumapatak ng malapit ng 400 post-pandemic even though nawala na silang mga hazmat suit unlike nung pandemic era. So, uh, sobrang ganda ng setup nito because it shows yung pinaka grassroots ng 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 ng, ng isang Filipino household na hindi middle class tapos hindi rin abject poverty. Ito na siguro yung pinaka malapit sa normal na pamilyang Pilipino. So, sobrang sobrang na nostalgic nung quote na yon na kung ayaw mo may dahilan, kung gusto mo laging may paraan. Ah, Kasi ang utak kasi mapaglaro yan. Ah, kung ano yung ipo-focus ng utak mo, kung anong tanong ang itatanong ng isip mo, doon niya ilalagay lahat ng focus niya. So, kapag sinabi ng isang tao na na laging talo, na gusto laging suko na, o kaya quits na tayo, ganyan ganon. Yun yung mga tao na, uh, na ayaw nang gumawa ng paraan kasi sa isip nila talo na kaya wala nang silbi na mag-isip pa ng panibagong paraan or mag-brainstorm ng bago. Yun yung mga tao na hindi malayo ang nararating sa buhay kasi gusto nila madali. Kasi kung walang paghihirap, hindi magiging worth it ang bagay na iyong ninanais. Kaya kung talagang gusto mong isang bagay, hindi magbabago yung finish line, sabi nila. Pero magbabago ang approach mo doon sa patungo o direction papunta sa finish line. Kaya kung sa basketball, 'di ba, meron silang galaw na pivot na
hindi gagalaw yung isa mong paa, pero gagalaw yung isa mong paa, iikot ka para humanap ka ng ibang anggulo. Ganon din sa buhay na hindi hindi ka titigil, hindi ka susuko, pero hahanap ka lang ng ibang anggulo. Ah, sobrang na sobrang na heartbroken ako, like seeing yung tuition bill or yung tuition fees, ganyan, especially na malapit na magpasukan or mag-enrollment, especially ako, yung school ko mag-enroll na sa July. As of recording this video, nasa June pa lang ngayon. It speaks to the truth na men are loved conditionally. Uh, Men are loved based on the value that they can provide. Kasi ang mga taong minamahal lang na unconditionally ay mga babae at mga anak. Kasi with the rise of TikTok, unfortunately, with the rise of the feminist movement, mga mga babae na kumikita ng kasing taas o mas hihigit pa na sweldo kaysa sa mga lalaki ngayon, mas pinipili nila ang mga lalaki na mas higit pa sa kanila. Tapos kung kunyari na nawalan na ng trabaho o ng pagkakakitaan yung tatay o yung lalaki, kumbaga yung lalaki na naka-timer yan. Kasi it's so weird, like yung female psychology na kailangan mag-provide yung lalaki even if na meron namang sariling pera yung babae. um it's so weird na ina-expect pa rin na maging traditional yung lalaki pero yung babae nagbago na. It may not apply directly to this video kasi iba yung socio-economic status ng pamilya na to na nasa barbershop. Pero if you're gonna look at yung mga middle class ngayon, upper middle, usually ganun ang mga estado nila sa buhay in terms of finding men nowadays sa dating market. I'm not too familiar though sa dating standards ng mga tao na nasa ibaba, no, or nasa taas, because frankly wala pa ako masyadong nakakausap na tao tungkol dito. So ang point ko lang here is that yung pagmamahal talaga ng isang tatay ay conditional. Kumbaga medyo delulu isipin na minamahal tayo na unconditionally. Pero I'll be honest, yung mga nanay lang natin yung minamahal tayo unconditionally. Pero yung mga lalaki, hindi talaga.
Oh. Ah, sobrang lungkot ko sa scene na 'to. Kasi in this generation, no, and even in generations prior, based sa mga history books na nababasa ko, kapag nagkakaproblema yung lalaki, walang sumasagip sa kanila. Kaya sobrang gulat ko when I found na yung mga ganitong gestures of service or yung mga compliments, talagang tinatandaan namin yung mga lalaki kasi aside from our mothers na talagang expected na yung compliments tsaka yung mga ganitong pakonsuelo, ah it's very few and far between yung mga genuine na tao na gagawa nito kasi um like society isn't built around that na we cater to the men. We always cater to the women and children na kung sila ay may dinadamdam, may pinagdadaanan, lagi tayong superhero na na, na nasasagip sa kanila. Pero kapag tayong mga lalaki naman na nagkakaproblema, we're told na harapin mo yan, huwag kang iiyak, ah tahimik lang tayo, walang may pake sa mga problema mo kasi expected na ma ma ma-overcome mo siya. Kaya sobrang pasalamat ko sa mga taong ganito. Kung meron mang mga ganitong tao pa sa mundo, sobrang swerte nyo na may mga ganito kayong tao sa paligid nyo. Pero ako kasi hindi ako masyadong ganun pinalad. So, I mean, pinalad na outside of my family, no? Kasi expected kinda expected yun sa pamilya kasi kadugo mo sila. Um, well, I'll be honest ha. There are people that have done this for me. Like, nililibre ako ng pagkain and all. Sobrang grateful ko sa kanila. I do see them. Yun nga lang, I'm not, uh, other men are not as fortunate as I am. Ayun, I will recognize that I'm in a much fortunate position than most men dito sa Pilipinas. So ayan, nagpan na naman towards the quote. Kung pwede lang sana mag-cry ng tear of joy, no? Kasi it's alright na mapagod. Uh, always remember na pwedeng magpahinga. Pero it's never okay na sumuko. Kasi especially dito sa scenario ng tatay, kapag sumuko yung tatay, magugutom yung pamilya niya. Well, actually, I have not seen yung nanay nila up until this point. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa ng nanay nila ngayon eh. Kasi up until this point, yung anak lang tsaka yung tatay yung aking nakita thus far. So, um, sobrang dama ko yung sense of relief niya kasi he's appreciated. Uh, Hindi ko man alam kung anak niya yung nagbigay or iba pa niyang kapamilya or yung asawa niya. But it's like it's so amazing na kung ano yung kayang gawin ng tao basta nagpahinga lang. Tapos hindi mo isipin na tapos na ang mundo. Ah sa pagkatapos ng kahit anong gabi, laging may liwanag. Ah Hindi siya dilim habang buhay.
Oh my gosh. Props. Sobrang props ko sa dad na to for adjusting and adapting, no? Kasi a lot of people do not like change. Especially ako na nasa autism spectrum. Sobrang ayoko ng pagbabago. Pero there comes a point where uh, you're weighing change and suffering. Kung hindi ka magbabago, magsasuffer ka. Kung magbabago ka, magsasuffer ka, pero may chance na guminhawa. So, even though na sobrang attached na yung tatay niya sa physical brick and mortar barber shop niya, hinanapan niya na paraan kasi gusto niya ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang anak. At kung meron man siyang asawa, or ayun, yeah. Usually kasi kapag may mga anak yung isang lalaki, gagawin niya ang lahat para hindi mapabayaan ng kanilang mga anak. I mean, kung ako man ay naging tatay tas nagkaanak ako, hindi ko siya papabayaan talaga. Well, hindi ko sila i-cuddle at spoon feed ng golden spoon. Pero hindi ko sila i ikakaladkad just because of my ego na I'm above, change, so to speak. O yun, kung kailan kung kailan patapos na yung commercial, no, doon pa lang lalabas yung nanay. Kumbaga, naging fan service na lang na meron silang nanay. So, kind of bittersweet, pero yun yung pinili ng Jollibee eh. So, okay lang, I guess. Gumagawa pa sila ng montage. Oh, that's really cute. Yeah, these fathers are providing value everywhere for their children. At talagang hindi susuko kasi um, may mga umaasa sa kanya at hindi yun pinapalampas. Um, in closing, no, I just wanted to say na I may have father issues, no. Hindi rin maganda yung nagawa ng tatay ko at hindi rin ako naging mabuting anak. Ano ba? Medyo strained talaga yung relationship ko with both my parents. Pero I guess we kind of coexist and make it work. Ganun na lang. Pero yun, I respect the other dads out there that really love their children. And sana sa mga fathers out there na that are surviving and thriving in today's economy, sobrang mahal lahat ng bilihin. Thank you sa mga efforts nyo at sana i-appreciate kayo ng mga taong nasa paligid nyo a lot more than what you are currently experiencing or not experiencing right now. Yun lang muna. Salamat sa panonood
and see you all in my next video. Bye!